Okay, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatiran. Ngayon ay biyernes naman ay prayer meeting sa ating pag-usap, sa ating pag-aralan sa hapong ito. Sa ating prayer meeting ay ang pananalangin ni Kristo. Ang tayo ay minsan iniisip natin tayo lang ang pwedeng manalangin. Ang laman ng ating mga panalangin actually ay paghingi. Pero si Kristo ay nananalangin din para sa atin. At mamaya malalaman natin kung anong idinadalangin ni Kristo para sa atin. Siya mismo ang nagbanggit. Subalit, bago tayo dumako roon mga kapatid, sa gabi ito, kunin nyo ang mga Bible, kung kayo may mga Bible din sa inyong mga tahanan, at pag-aralan natin ng sama-sama ang Biblia, mga ilang talata ito, at makikita po natin ang aral. Maikli lang po ang ating pagbabasa, at yun ay ginagawa naman natin ay maikli lang sa ating prayer meeting. Idalangin natin ang ating mga kapatiran na may mga negosyo at na sana basbasan ng Panginoon ang kanilang mga negosyo. Alam ko po na ang negosyo ngayon ay may kanya-kanyang strategy. Tayong Kristiyano, ang strategy natin ay sa Panginoon magagaling. Bibigyan niya tayo ng wisdom at tayo naghumingi sa kanya ng habag na tayo pagpalain ng Panginoon. At mamaya, sana maisama natin sa panalangin natin mamaya-maya ng konti o pagkatapos ng ating pag-aaral. Pero sa puntong ito, manalangin tayo ng maikli. Manalangin mong tayo, hingin natin ang gabay at bendisyon ng ating Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito, sa iyong banal na presensya. Alam po namin, Panginoon, na sa aming pagpupunyaging ito, Panginoon namin Diyos, alam po namin na maraming nakakarinig dito. At kung kaya, Panginoon, ito ay isang gawain na matuturing namin na seryosong gawain at makikita po namin, Panginoon, na iyong sasagutin, Panginoon, ang aming mga dalangin sa gabing ito. At una po, Panginoon, nababanggitin ko ang nawa, Panginoon namin Diyos, wakasan mo na po, Panginoon, ang pandemyang ito na lubusang pumipigil sa kilos ng bawat isa. Ang mga tao ay hindi lumalabas at ang mga negosyo, Panginoon, lubos na naapektuhan. Ang mga grocery, ang mga fast food changes at ang mga supermarket, Panginoon ng Diyos, ay apektado, Panginoon, ng pandemyang ito. Kaya, Panginoon, ang ekonomiya ng bansa namin, Panginoon, ay lugmok sa kapanahon ito. Kung kaya, Panginoon, humingi kami sa iyo ng habag na kung maaari, ito, Panginoon namin Diyos, ay wakasan mo na. Kayo lamang, Panginoon, ang makakapigil ng pandemyang ito sa paglaganap. Alam po namin, Panginoon, na paluwag ng paluwag ang transmission ng pandemyang ito, Panginoon. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, kami ay positibo at tinitingnan po namin ito, Panginoon, na ito ay lilipas lamang. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen. Katulad ng aking sinabi kanina, ito ay panalangin ni Kristo. At makikita natin na si Kristo mismo ay seryoso ang kanyang panalangin. At hiningi niya sa Ama bilang kanyang iniuunor ang Ama sa kanyang misyon sa lupang ito, idinalangin niya ang lahat ng ito. Alam naman natin na ang Panginoon Kristo at ang Ama ay iisa, pero
para mapatunayan ni Kristo na siya ay nagkatawang tao, nananalangin siya at ini-address niya sa kanyang Ama. Ang sabi niya sa Juan 17, chapter 17, verse 1 to 3. Basahin muna natin itong talata. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalilang ito, siya ay tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ako, ang iyong anak, upang maparangalan naman kita, sapagkat ipinagkaloob mo sa akin na ang kapangyarihan na sanglibutan ito upang mabigyan ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Dito mga kapatid, makikita natin na si Kristo bumaba mula sa langit, alam niya kung sinong mananampalataya sa Kanya. Iyan lamang ay nagpapatunay ng kanyang attribute, ng kanyang karakter, ng Panginoon natin ay alam ang nangyayari o ang mangyayari. Alam niya kung sino ang lalapit sa Kanya at hingi ng habag, ng kaligtasan, unang-una sa lahat, pangunawa, at pinag-aaral natin ang katotohanan upang malaman ng tao. Kung kaya't ito ang ating pinag-aaralan. Ang sabi niya sa verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Kristo na iyong sinubo. Maliwanag po mga kapatid. Sinubo lamang si Kristo sa kagustuhan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sila po ay may pagkakaiba sa misyon na gagawin ni Kristo. At mamaya-maya ng konti mga kapatid, babasahin natin ang kanyang panalangin sa Ama tungkol sa lahat ng ito. Pero basahin natin ang talatang 4. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan taglay sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Alam ni Kristo, sigurado si Kristo, na ang lahat ng ginagawa niya ay sang-ayon sa plano bago pa lamang likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ito ay tumutukoy talaga sa deity ni Kristo. Si Kristo ay, alam naman natin na si Kristo ay Diyos, pangalawang persona ng pagka-Diyos, kung kaya't alam niya ang kanyang misyon sa lupa. Kung kaya't ang sabi niya dito, i-acknowledge ng Ama ang kanyang pagpato sa lupa. Ang sabi niya dito sa verse 4, inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Nandiyan ang sabi niya, natapos ko ang iyong ipinagagawa sa akin. Alam niyo si Kristo, si Kristo, pumunta sa lupa, sinunod niya ang kautusan ng Ama, ang napagkasunduan nilang tatlo. Kung kaya't makikita natin dito na tayo man mga mananampalataya ay dapat sumunod sa Diyos. Sasabihin natin na tayo ay mananampalataya pero hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Ngayon, ito ang babasahin natin ng panalangin ni Kristo. Lumaktaw tayo chapter 17 verse 20 hanggang 26. Hindi lamang, sa verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pagpapahayag. Maging isanawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ay sinugo
na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalan binigay mo sa akin ay ibigay ko rin sa kanila. So, pangatlong pasa ng karangalan sa mga mananampalataya. Ang karangalan na mula kay ang katotohanan na sinabi ni Kristo, ipapasa niya naman sa mga mananampalataya. Karangalan. Kung kaya't yan ang laman ng kanyang dalangin. Ang sabi niya sa verse 22, ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay ganap na maging isa gaya nating iisa. So ang panalangin ni Kristo dito ay pagkakaisa ng mga mananampalataya. Alam mo naman natin na tayo ay, ang lahat ng mananampalataya ay nagpapatuloy lamang tayo sa ginawa ni Kristo. Siya ang nagsimula at tayo naman ang nagpapatuloy. Kung kaya tayo ay pinagpapatuloy natin ang paghahayag ng Ebanghelyo na ang bawat tao ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo at dapat isa puso ang pagtanggap na yan. Ang sabi dito sa verse 23, ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusin silang maging iisa at sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila ay iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Isa yan sa mga katotohanan dapat natin makita na ang mga mananampalataya hindi gumagawa na walang assurance, ika nga sa English. Walang katiyakan na parabagang tayo patsamba-tsamba lamang. Kung magustuhan ng Panginoon, pwede na. Kung hindi magustuhan ng Panginoon, okay rin. Hindi po mga kapatid, ganoon ang buhay ng mananampalataya. Ang buhay ng mananampalataya ay may katiyakan na sa ating pagkilos, sa ating paggawa, katulad ng ginawa nila ng mga nauna sa atin. At yun sa pinag-usapan natin na si Kristo ay kalugo-lugo yung sama. Ang sabi dito. Verse 24, sa talatang 24, basahin natin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin. Ito naman ay panibagong katotohanan na makikita natin ang nais ng Panginoong Jesucristo na ang mga mananampalatayang tunay sa Kanya, nananampalataya, ay makasama ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan siya naroon, doon tayo. Kung kaya masasabi natin na tayo mga mananampalataya ay may tiyak na relasyon. Isa na naman katotohanan yun na mayroon kang tiyak na relasyon. At iyan ang dalangin ni Kristo. Idinalangin na bago siya umakyat sa langit dito sa panahon ito, nung si Kristo na nalangin na ito, si Kristo ay ang kasunod na yugto ng kanyang buhay ay yung kanyang pagpapakasakit na. Pagpapakasakit, siya ipapako sa cross at babatayin niya ang kasalanan ng sanlibutan. Pero bago yun mangyari, ito ang kanyang mga binanggit. Ito ang kanyang mga dinalangin. Kung kaya't mahalaga na makita natin dito na tayo ay hindi lamang iniwan ni Kristo ng basta-basta na lang. Hindi tayo iniwan ni Jesucristo na wala man lang siyang pasabi, na wala man lang siyang nihoy-nihay, ika nga, sabi natin. At ang sabi, nakita natin dito, bago siya magpakasakit sa krus ng Kalbaryo, nanalangin po siya. At ang sabi niya nga sa verse 24, ulitin ko lamang, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako'y bago pa ilikhain ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman na ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 26 na pinakahuli, ipinakita mo at ipinakilala mo ay pinakilala kita sa kanila at ipinakilala pa
upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman sumaka nila. Yung mga kapatid, dito mga kapatid, makikita natin na si Kristo nung bago mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang madalas natin banggitin diyan, mayroon endorsement. Ini-endorse tayo sa Ama na tayo ay magkaisa. Ang ibig sabihin ng magkaisa, hindi salasalabat ang ating pangatwiran. Hindi kontra-kontra tayo. Alam mo, ang Panginoon ay siyang nagsusulong madalas sa banal na kasulatan ng tinatawag na pagkakaisa. Hindi lang itinagubili niya sa Ama na tayo ay magkaisa, kundi lahat, ang sabi niya sa Biblia, magkaisa. Magkaisa sa pananampalataya. Dito naman ay magkaisa tayo sa pagsunod sa Kanya. May pakita natin sa ating mga patutuo na tayo nagkakaisa. Hindi po magkakaiba ang pangatwiran. Kung kaya ang pinakamahalaga na sinasabi natin, pagkakaisa sa pananampalataya. Na tayo po ay idinalang ni Kristo sa Kanyang Ama, na tayo po ay magkaisa. Kung kaya mga kapatid, isuko natin ang ating mga pangatwiran na hindi sumasang-ayon sa Kanyang banal na layunin. Iyan ang makikita nating aral sa hapong ito, na kung ano man ang iyong pangatwiran na hindi tumutugma sa kalooban ng Panginoon, isuko natin yan. Alam naman natin na tayo ay may kanya-kanyang pinagmulan, may kanya-kanyang karanasan sa buhay, nung tayo ay hindi pa nakakasumpong ng katotohanan, pero ang lahat ng yun ay iwanan po natin. Nasabi nga na Apostol Pablo, iniiwanan niya ang mga nakalipas. Sa yan ang sabi ni Apostol Pablo, at kanyang ginagawa ang mga nasa kanyang harapan gawin. Kung kaya tayo ay palaging gumagawa sa bagong kaparaanan, ang sabi nga ng Biblia, ang ating pagsunod sa Panginoon ay bagong sistema na po yan. Yan ay batay sa New Covenant ng Panginoon natin, sinasabi ng Biblia, na sumusunod sa Diyos na may pagbabago, may pagsunod, may pagpapagawa, at mayroon submission sa kanyang authority. So mga kapatid, sana nakuha nyo ang mensahe ngayong hapon na ang pinakaaral ay gumawa tayo ng may pagpapahinuhod at tayo ay magkaisa sa pagsulong ng kanyang mensahe. Ang mensahe niya ay tungkol sa pagkakaisa ng lahat ng mga mananampalataya. At tayo po ay mayroon 5 mananalangin sa atin. At sa hapon po ito ay ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa bawat isa. Kung kayo nanonood sa online na ito, ay kayo po ay sana ang pagpapala ng Panginoon ay nasa inyo. Maraming salamat. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon naman, samahan niyo akong ipanalangin ang ating mga leaders ng ating discipleship. Heavenly Father, sa hapong ito, nagpapasalamat po ako, nagpupuri ako, Panginoon, sa inyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako, O Diyos, sa pag-iingat na patuloy mong iginagawan sa amin, Panginoon. I pray, O Lord God, na patuloy mo nga po kaming balutin ng inyong makapangyarihang dugo upang sa bawat sandali, Panginoon, kami ay ligtas dito sa virus na ito, Panginoon. We pray, O Lord God, na
Empower mo nga po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, na patuloy kaming magtiwala sa inyo, Panginoon, at panghawakan namin ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, O Lord God. Panginoon, sa gabing ito, idinadalangin ko nga po, Panginoon, ang aming mga nasa discipleship leader, Panginoon, ang mga ito, Panginoon Diyos, ay patuloy mong pagkalooban, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, upang maibahagi rin po nila, Panginoon, ang kanilang mga karanasan sa mga bagong mananampalataya, Panginoon. Patuloy mo nga pong palalimin, O Lord God, ang kanilang pagkakakilala sa iyo, Panginoon, upang ito din po, Panginoon, ang maging weapon nila, Panginoon, sa pag-disciple, Panginoon Diyos, ng mga bagong mananampalataya, Panginoon, na kilalanin ka pa nila more deeper, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, sa mga leader na ito na patuloy mong ginagamit, Panginoon. Patuloy nilang ibinibigay, Panginoon, ang mga oras nila upang palalimin pa, Panginoon Diyos, ang mga kapwa mananampalataya, Panginoon. Dinadalangin ko po, O Lord God, na patuloy mo silang bigyan ng katalinuhan, O Lord God, kung paano nila maibahagi, Panginoon, ang kanilang mga karanasan bilang mga anak mo, Panginoon. We pray, O Lord God, na bigyan mo nga po sila ng katatagan, Panginoon, ng kanilang pananampalataya, Panginoon Diyos, sa kabila ng napakaraming pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. And patuloy kaming kumakapit at patuloy kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos, dahil alam namin na ikaw lang ang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-iingat sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang mga leader na ito, Panginoon, na sila man, mga Panginoon Diyos, ay makaduplicate pa ng maraming mananampalataya, Panginoon. I pray for them, Panginoon, na patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, sa anuman pong ginagawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Pagpalain mo nga po ito, Lord. Dinadalangin ko din po, Panginoon, ang kanilang mga idinidisciple, Panginoon, na mangusap ka po sa kanila upang sila po, Panginoon Diyos, ay tumugon sa mga pangangaral, Panginoon. Makita nila, Panginoon, na ang kanilang mga leader ay mga best example, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. I pray, O Lord God, na ang mga salita mo ay patuloy na lang ipamuhay, Panginoon. Patuloy na makita sa buhay ng bawat leader mo, Panginoon. Lord, we pray, O Lord God, na pagpalain mo nga po ang araw na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na ito na kami lumalapit sa iyo at isinasamo ang aming mga dalangin, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon Diyos, na maging maayos maging maayos ang relasyon ng iyong mga anak sa iyo, Panginoon. We pray, O Lord God, na sa gitna ng pandemic na ito ay hindi kami mawala sa iyong paningin, Panginoon, kundi lalo kami lumapit at lalo namin panghawakan, Panginoon, ang iyong mga ipinangako sa amin, Panginoon. Lord God, sa hapon na ito, itinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga business ng aming mga kapatiran, Panginoon, na ito nga po, Panginoon Diyos, ay iyong pagpalain, Panginoon. Itinadalangin ko ang Fly Zone, Panginoon, na patuloy mo itong alingain, at marami po, Panginoon, ang sumuporta at magtiwala sa kanilang produkto, Panginoon. Gayon din po ang business ni Joy at ni Wilson, Panginoon, na Baluan Empanada, Panginoon Diyos. I-bless mo nga po ito, Panginoon. Patuloy mo pong i-bless, Panginoon, ang kanilang mga business, Panginoon, upang ito, Panginoon Diyos, ay maging kabahagi na iyong gawain, Panginoon.
I also pray for Brother Ray and Ate Lita's business, Panginoon, na pagpalain mo nga rin po ito, Panginoon. Na marami pong mga kapitbahay ang sumuporta at magtiwala sa kanilang mga produkto, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, pinupuri kita, O Diyos, at pinasasalamatan kita, Panginoon, sa patuloy mong paggamit sa bawat leader mo sa JCC, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ang lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon, ay naway mapagpala at naway makarating sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. At makita ka namin, Panginoon, na natutuwa sa aming mga ginagawa, Panginoon. Lord God, i-bless mo ang mga leaders, patuloy mo po silang gamitin. In Jesus' mighty name. Si Jonico Lopez, manalangin din sa atin. Good evening po para sa ating lahat, and let's proceed po para sa ating next prayer points, which is strong core and strong church. Tara po, let's pray. Yes, Lord God, good evening po, Panginoon. Maraming salamat nga po muli, Panginoon, sa pagkakataon na to, Panginoon, na makapagsama-sama kami muli, Panginoon, para makapag-pray, Panginoon, para sa inyo, Panginoon. Karapat dapat ka, Panginoon, na purihin at pasalamatan, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, kami sa lahat ng nagagawa namin kasalanan, Panginoon, sa pang-araw-araw. Panginoon, we pray, Panginoon, para sa core leaders, Panginoon, na mas maging effective pa, Panginoon, sa aming mga departments, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng talino, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon, para magpatuloy, Panginoon, at hindi kami panghinaan, hindi kami ma-burnout, Panginoon, sa lahat, Panginoon, mga nagagawa namin, Panginoon. Panginoon, alam po namin na ginagawa namin to lahat, Panginoon, kasi mahal ka po namin, Panginoon. Patuloy niyo kaming i-bless, Panginoon. Patuloy niyo kaming i-remind, Panginoon, kung gaano kahalaga, Panginoon, yung mga gawain mo, Panginoon. Especially, Panginoon, sa season na to, Panginoon, na naranasan namin, Panginoon, na mas magbigay kami ng extra effort, Panginoon, sa ministry namin, Panginoon. Also, Panginoon, we pray, Panginoon, sa members, Panginoon, ng kada small groups, Panginoon, naway mas mataniman, Panginoon, sila, mas mataniman pa sila, Panginoon, sa mga puso nila, Panginoon, para mas lumapit, Panginoon, sa iyo, at mas maging disciple mo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa lahat, Panginoon, na ginagawa niyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Patuloy niyo kaming mahalin, patuloy niyo kaming protektahan, Panginoon, at lahat ng ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Muli, maraming salamat. Ito aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Di Baluan, mananalangin din. Magandang gabi po. Samahan niyo po ako manalangin. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito na binigyan niyo po kami ulit ng pagkakataon na mag-pray, magpasalamat at humingi ng tawad sa inyo, Lord God. Lord, this night, Lord God, we are praying for the revival of our nation, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, at iniingatan niyo po yung nation namin sa lahat ng klase ng masamang pangyayari, Lord God. Even though we have this pandemic, Lord God, still binibigay niyo po sa amin yung pag-iingat niyo, Lord God. Lord, we pray for the government and government officials, Lord God. Lord, kayo na po ang bahalang humawak sa kanilang mga puso, sa kanilang mga desisyon, Lord God, on nationals, Lord God, and through the cities, Lord God, not just in Angono, but all of the cities of this country. Lord God, kayo na po ang bahala. And we pray
with our ministries, Lord God, na ginagawa po namin through our small groups, discipleships, and this prayer meeting, Lord God, is gamitin nyo po, Lord God, para ipaabot sa lahat, Lord God, na hindi po namin kaya i-revive ang nation na to. Hindi po namin kayang alisin ang pandemic na to. Hindi po namin kayang solusyonan ang lahat ng problema, Lord God, kasi alam po namin na ang solusyon ay ikaw. Kaya po, Lord God, yung solusyon, ikaw, Lord God, is matutunan po naming sundin, matutunan po naming pagkatiwalaan, at matutunan po namin, Lord God, na yung faith po namin is ilagay po namin sa inyo. Lord, pinagpipray po namin ang lahat, Lord God, ng residente, lahat, Lord God, ng mula presidente hanggang barangay captain, Lord God. I-lead niyo po sila, Lord God. Bigyan niyo po sila, Lord God, ng magandang puso at malinaw na isipan, Lord God, para i-lead po ang nation, Lord God, towards your plan, towards your goals, and kayo na po ang bahala sa amin lahat. Maraming salamat, Lord God. Ibigay niyo po sa amin ang inyong kapatawaran, ang inyong biyaya, Lord God. Bless this country, Lord God, and be the center of this country. And yung love na ibinibigay nyo po sa amin, Lord God, is iparamdam nyo po sa amin, not just your followers, but those around your followers as well, Lord God. And makita po nila sa mga buhay po ng mga nagfa-follow po sa inyo, nagfa-follow kay Jesus, na sila rin, Lord God, is maging maayos ang buhay by following you in Jesus Christ. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo lamang ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Jubri Sapra, mananalangin din. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po idadako sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tunay nga o Diyos na napakabuti mo sa aming buhay. Tunay nga Panginoon na ikaw Panginoon ang dakilang Diyos, dakilang manggagamot, dakilang makapangyarihan. Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong gabay sa araw-araw naming lakad Panginoon. Lahat ng aming mga kilos Panginoon ay kayo po ang naggabay Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Lord, dalangin namin Panginoon ang church Panginoon. Ito po palakasin niyo po Panginoon, lalo-lalo na po sa mga members o Diyos. Palakasin niyo po kami lahat Panginoon. Maraming salamat po sa mga pangangailangan, sa mga financial Panginoon, at tulungan niyo po sila Panginoon maging successful ang kanilang pangangailangan o Diyos sa financial Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Sa mga may negosyo o Diyos, kayo rin po Panginoon ang bigay gabay, kayo rin po Panginoon ang bigay blessings Panginoon sa tuloy-tuloy na kanilang negosyo o Diyos. Maraming salamat Panginoon. Ikaw po Panginoon ang aming pinupurit, sinasamba o Diyos, at pinasasalamatan. Maraming salamat po Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Tayo manalangin ng pagwawakas, mga kapatid. At sana tayo ay pakinggan ng ating Panginoon. Alam po natin na ang Panginoon natin ay palaging nakabukas. Hindi nga lang po natin pwedeng utusan. Siya po kailan niya sasagutin ng ating mga dalangin. Sa hapong ito, sa gabing ito, idalangin natin. Manalangin po tayo ng sama-sama. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kumakatok po kami, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya sa gabi ito. Humingi ng habag, hindi po kami, Panginoon, at tumitigil sa pananalangin na ito. Idinadalangin namin una sa lahat, Panginoon namin Diyos, ang mga may karamdaman sa panahon ito. Ano man ang karamdaman nila, may lagnat sila, may ubo, o anuman, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang kababatid kung sino-sino sila, Panginoon. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga lupang katawan
upang sila'y magkaroon ng kagalingan. Gayon din, Panginoon, ang pandemyang ito na sa aming bansa, hindi lamang po sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Although sa ibang lugar ay may magaan ang transmission ng pandemyang ito, Panginoon. Paggamat ganun, Panginoon, idinadalain ko ang lahat. Una sa lahat, Panginoon, ang mga mananampalataya, na sana po, Panginoon, makita nila na ang mensahe sa pandemyang ito, Panginoon, na lumapit. Paigtingin namin ang paglapit sa iyo, Panginoon. Alam po namin na wala po kaming kalaban-laban sa karamdamang ito. Kayo lamang, Panginoon, ang may kakayahan na sumawata ang lahat ito. Hindi po namin nakikita, Panginoon. Idinadalangin namin, Panginoon, ang napakaraming mga tao na na-infect ng pandemyang ito, Panginoon, na nasa ospital. Gayon din na, Panginoon, mga frontliner, mga doktor, mga nurses, Panginoon, na nag-aalaga sa kanila, Panginoon. Idinadalangin namin, Panginoon, sila na sana lakasan nila ang kanilang kalooban at lumapit sila sa iyo. Nawa itong pangyayaring ito, Panginoon, sa aming kapuluan ay magmulat sa aming mga mata na kami, Panginoon, mayroon pagkukulang. Ang pagkukulang namin ay hindi ka namin masyadong nabibigyan ng kahalagahan. Hindi ka namin sa pangkalahatan sa mundong ito walang pagkilala, Panginoon, sa inyo. Subalit, Panginoon, katulad ng lahat ng mga sakuna, bagyo, lindol, ano pa man, katulad ng pandemyang ito, Panginoon, kayo lamang ang may kontrol sa lahat ng ito. Alam mo kung kailan ito pipigilin at alam mo kung kailan ito hahayaan upang kami mabigyan ng aral. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat. Humiling po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Kung kami ay nagkulang sa bagay nito, Panginoon, sa disiplina, unang-una na, Panginoon, patawad po kami, Panginoon. At ang hiniling po namin paglilinis ng aming mga katawan laban sa pandemyang ito, Panginoon, na kami po ay huwag madapuan, Panginoon, ng pandemya. Alam po namin, Panginoon, na malungkot ang pangyayari kapag ang isang tao ay nagkaroon ng karamdaman na katulad dito. Siya po, Panginoon, ay mag-isa sa ospital at nag-aantay ng habag ng mga doktor, mga nurses. Subalit ang alam po namin, Panginoon, ikaw ang doktor ng lahat ng doktor. Ikaw ang manggagamot sa lahat ng mga manggagamot. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, umaasa po kami, Panginoon namin Diyos, na ang pandemyang ito ay magwawakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong patuloy na pagpuprovide sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Kalakasan ng loob, araw-araw. Maraming mga tao sa panahon ito, Panginoon, ang nalululusan, nawawala na ng pag-asa, Panginoon. Panginoon, bigyan po sila, Panginoon, ng kaisipan na lumapit sa iyo bilang pinanggagalingan ng pag-asa. Panginoon, marami pong salamat. At sa panahon ito, Panginoon, unti-unti mo nililinis ang aming bayan, ang aming baryo, ang aming barangay, ang aming bansa sa pandemyang ito, Panginoon. At alam po namin na ito'y pipigilan mo. Hiniling po namin, Panginoon, na pipigilan mo ito, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Sa panahon mo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na maraming nananalangin sa panahon ito. Ipinadalangin nila, Panginoon, ang kanilang mga kamag-anak,
ang kanilang kilala na may mga COVID-19. At sila, Panginoon, nagliliklod sa iyo upang humingi ng habag, kagalingan, atensyon mula sa iyo. Idinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga kakilala sa probinsya, ang aming mga kamag-anak doon sa Kabikulan, gayon din sa Cagayan, kung saan-saan lugar, sa Pasig, Panginoon, sa San Mateo, sa Marikina, Panginoon, mga manggagawa. Sana, Panginoon, wag po kami magsawa upang lumapit sa iyo, humingi ng habag na ang pandemyang ito, Panginoon, ay mawala na sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-asa. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo namin Panginoon Pagligtas.